Kinwestiyon dyan sa Senado ang Department of Energy dahil sa kawalan nito ng pag-iimbak o yung stockpiling ng langis kasunod na rin ng naging babala ng ahensya na posibleng harapin ng Pilipinas ang sitwasyon kung saan ay tuluyang mauubusan ng supply ng krudo ang Pilipinas. Sa isinagawang pagdinig ng Senate Protect Committee, binubuo ang naturang talakayan upang tukuyin ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan sa ating bansa. Marin namang pinuna ni Senator Loren Legarda ang tila pagdadahilan ng Department of Energy na nakatali ang kanilang kamay sa oil deregulation law na nagiging hadlang sa pag-iimbak ng reserbang langis para sa bansa. Ayon sa Senadora, ang paghahanda sa krisis ay hindi panghihimasok sa pribadong negosyo kundi isang mahalagang obligasyon ng pamahalaan. Hiningan din ng direktang paliwanag ng Department of Energy o ang Department of Energy tungkol sa ginagamit nitong pahayag na ang worst case scenario ay matuyuan ng langis ng lubusan ang ating bansa. Pinagdiinan ng mga mambabatas na dapat ay ipaintindi sa mahigit 110 milyong Pilipino kung ano ang talagang epekto ng naturang mga pahayag at ang sitwasyon ng bansa, lalo na sa mga ordinaryong mamamayan sa sektor ng agrikultura at iba pa. At dito mga kabombo ay mismo ang chairman ng naturang lupon ang nagsabi na talagang nasa krisis na ang Pilipinas at taliwas yan doon sa mga inisyal na mga pahayag mula sa Palasyo Malacanang. Narito ang naging pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa amin dito sa Senado, nasa crisis na tayo. Kahit natitignan natin, meron tayong stock of 53 days sa gasoline at 46 days sa diesel. Ang problema, hindi natin alam kung meron pa tayong dadating na stock after those days. And that alone, for me, is a crisis. Kung uncertain ang supply, kahit na meron tayong stock on land, pero hindi natin alam kung may dadating, para sa akin, crisis na yon. Bahagyan ng mga pahayag ng chairman ng naturang special committee kaugnay naman sa pagdinig sa sitwasyon ng ating bansa sa usapin ng enerhiya. Ayon naman kay Senator Loren Legarda, nagtataka siya kung bakit hindi pa inaamin ng pamahalaan na nasa krisis na ang ating sitwasyon. Narito ang kanyang pahayag. Unless you are not admitting that we are in a crisis situation, then you're lost in translation o nahihibang. Because everyone must act as if we were an ICU situation. That's how it should be. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. Ang mga pahayag ni Senator Loren Legarda. Mismong ang National Security Council Undersecretary Nestor Erico ang nag-aamin naman na talagang ganito na ang sitwasyon at krisis na ang ating kinasasadlakan. At kaugnay niyan, narito ang naging pagtatanong ni Senator Legarda kay National Security Council Undersecretary Nestor Erico. That's why we have been saying that we are foreseeing a crisis. And now we are in crisis, Mr. Chair. Ikaw ang una. Talagang national security, pareho ang tugma. Pareho ang tugma. I mean, we're aligned. DDG, Nestor, yeah. Yes, ma'am. Sana nandyan si... May I go on? So, thank you for saying that. Kasi yung mga iba, ayaw pang tumanggap. We're okay. Paano tayo gagalaw na mabilis kung we're okay? Tapos yung iba, nakikipag-away, we're not in crisis. Ano ba? Hindi pwede. Ano? Bahagi naman niya ng pagtugon nitong si Undersecretary Nestor Erico ng National Security Council sa pagtatanong nitong si Senator Loren Legarda. Una nga rito mga kabombo at mga Kastar Nation, nagulat ang marami na dumadalo sa naturang pagdinig ng hindi maiwasan itong si Senator Legarda na maglabas ng galit kaugnay ng pagkukulang umano ng Department of Energy, lalo na ang hindi pagdalo ng mismong kalihim ng naturang ahensya sa unang bahagi ng pagdinig. Narito naman ang pahayag ni Senator Loren Legarda. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo, huwag kayo nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo, double jeopardy, hindi pwede yon.
Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Tinan mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating lahat ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa itang tao. Pero wag niyong sasabihin na nag-break kami. Kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi inyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Thank you. Lagi naman niya ng mga paglalahad ng kanyang sentimiento nitong si Senator Loren Legarda dahil hindi present yung ilan ho sa mga opisyal ng naturang ahensya, partikular na ang Department of Energy. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.